Magandang araw po. Ako po si Mark Lester Diraga at ito po ang aking daily devotion ngayong June 17. God is our greatest good. Prophet Joel na tatalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse pa yung araw ay galing sa Joel chapter 1. Ang sabi po ay, "The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel, an invasion of locusts. Hear this, you elders. Give ear, all inhabitants of the land. Has such thing happened in your days, or in the days of your fathers? Tell your children of it, and let your children tell their children, and their children to another generation. What the cutting locust left, the swarming locust has eaten. What the warming locust left, the hopping locust has eaten." Sa aklat ni Joel, magbasa natin ng tungkol sa isang matinding sakuna na naranasan ng bayan ng Diyos. Dumating ang napakaraming balang o locust na sumira sa kanilang mga pananim. Ang mga bukurin ay nawasak, ang pagkain ay naubos, at ang buong bayan ay nakaranas ng paghihirap. Dito basta ordinaryong kalamidad lang. Ginamit ito ng Diyos bilang isang babala upang gisingin ang kanyang bayan at ibalik sila sa tamang relasyon sa Kanya. At dito natin makikita ang first teaching. Ang una ay, God sent locusts to a stiff-necked people. Sa Biblia, ang salitang stiff-neck ay ginagamit upang ilarawan ng mga taong matigas ang ulo at ayaw makinig sa Diyos. Kahit paulit-ulit na silang binabalaan, patuloy pa rin silang lumalakad sa sarili nilang paraan. Minsan, kapag maayos ang buhay natin, nakakalimutan natin ang Panginoon. At ang second teaching is, God calls people to repentance. Sa gitna ng sakuna, hindi God nagbigay si Joel ng mensahe ng paghatol. Sa halip, tinawag niya ang mga tao na magsisi at bumalik sa Diyos. Ito ang puso ng Diyos. Kapag tayo ay lumalayo sa Kanya, hindi niya agad tayo itinataboy. Patuloy niya tayong tinatawag pabalik. At ang last teaching, God is the greatest God of His people. Minsan iniisip natin ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin ay pera, tagumpay, magandang kalusugan o material na pagpapala. Ngunit ipinapakita ng aklat ni Joel na kahit mawala ang mga bagay na ito, mayroon pa rin mas mahalagang bagay na hindi dapat mawala. At ito ang relasyon sa Diyos. Ang pinakamalaking biyaya na maaari nating matanggap ay hindi lamang ang mga bagay na ibinibigay niya. Ang pinakamalaking biyaya ay ang Diyos mismo. Yun lamang po.